Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan. Sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa. Sapagkat darating iyon ng di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa unang linggo ng panahon ng pagdating o Adbyento. Sabihin nyo nga po, Adbyento. Para lang sa dagdag kaalaman po at lalo na para sa mga bata. So ang tawag dito, sound check. Ang tawag dito ay ang korona ng Adbyento. Sabihin nyo nga mga bata, korona. Parang walang marinig Advent wreath yung tawag. Sino pong nakaalala pa na nung grade school, nung elementary tayo noon, ginagawa natin project to, di ba? Pag magdi-December. Tapos, pagtapos ng Christmas party, iuuwi na natin to, di ba? No? Hindi ko alam kung bakit wala na ngayong gumagawa niya ng mga eskwelahan o sadyang unti-unti nawawala yung ganong diwa. Kasi talagang mafe-feel natin na magpapasko na kapag meron tayong mga ganitong project. Di ba? Tayo yung magde-decor ng mga classroom. Pagkatapos ng Christmas party, uuwi natin yung mga ginamit natin. No? So mga bata, ito ay Advent wreath at nilalaman nito ang 4 na kandila. Wala na ba tayong battery? Sumisimbolo sa 4 na linggong paghahanda. Kaya nga yung kanina, binasa nung ating nagsindi sa kandila, no? Humihingi tayo ng gabay sa Panginoon sa ating paglalakbay. So, ibig sabihin, meron tayong 4 na linggong paglalakbay. So, nasindihan natin, nasaksihan mo, nandito ka ng sindihan ng unang kandila. So, kailangan mong tiyakin na linggo-linggo ay naririto ka para matunghayan mo at matulungan ka rin na hindi ka mainip. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang mainip. No, malinaw ba yung boses ko? O sadyang ayaw nyo talagang sumag? Bahala kayo. Pag kayo, habang buhay, bahala kayo, no? Man ay
Ayaw nyo kasing sumagot, no? Kaya ngayon pa lang ay kailangan mong i-condition ang iyong sarili. Kaya nga pumapasok tayo doon sa tinatawag na mga panahon o season. Season, ha? So, i-condition natin ang ating sarili kasi kung maglalakbay tayo, hindi pwedeng basta-basta lang tayo sasali, basta-basta lang tayo sasama nang hindi tayo handa. Kasi baka nga hindi natin matapos, baka sa susunod na linggo pagod ka na agad. Eh lalo pa kapag sumunod na yung pangatlo, pang-apat, pagod ka na. Unang linggo pa lang pagod na. Eh nasa unang bahagi pa lang tayo, nagsisimula tayo sa panibagong taon sa liturhiya ng simbahan. New Year tayo, no, sa liturhiya natin, sa liturgical calendar, New Year na ito. Kaya nga unang linggo sa panahon ng pagdating. Tingnan nyo nga mga mukha ng katabi ninyo. Stress na agad. Ano nangyayari? December 1 na. Di ba? Parang dapat December 1, ay yung aura natin, excited. Dapat masaya. Ha? Okay na. Diba, dapat masaya. Pero bakit ngayon, pagod na, unang linggo pa lang, pagod na. At kung ano-ano nang iniisip, kaya nga sabi ni Kristo, magandang mapagnilayan natin itong sabi niya, at paalala niya sa atin ngayong unang linggo. Ang sabi ni Kristo, tandaan niyo to ha, sa susunod na linggo, i-review ko na kayo ha. Ang sabi ni Kristo, mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, kalma ka lang. Kasi wala, alam mo, yung mga magulang, pressure na ngayon. Bakit kayo napipressure? Napipressure na sa ano bang bibiling kong panregalo, ano bang mga dapat nabilin para sa mga anak. Kasi parang lagi na lang, nasasanay na tayo na ang paghahanda natin sa Kapaskuhan, kailangan tayo makabili ng bagong damit. Kailangan tayo makabili ng masarap na pagkain. Yung mga tatay dito, nag-iisip na saan tayo bibili ng murang tandway at pundador. Kaya inaabangan na ninyo dumaan sa kalye ang mga mekos-mekos para makapangutang. Para dito lang. Hindi naman sinabi ni Kristo na ganong paghahanda. Kaya nga sabi niya, huwag na huwag magugumo ng inyong mga sarili sa katakawan at paglalasing at mga alalahanin. Bakit ba natin inaalala? Pag inaalala, ibig sabihin, bakit ba natin pinoproblema na malapit ng magpasko? Mga bata, ha? Gulatin ninyo ang inyong mga magulang. Pag uwi ninyo mamaya, nay, tay, huwag ka nang bumili ng bagong damit. Magugulat talaga sila kasi, wow, di ba? Kasi hindi naman kailangan. Marami pa kayong bago, marami pa kayong damit. Ano, naghihirap na ba? Punit-punit na ba? Hindi naman. Sabihin nyo, gulatin nyo ha, nay, huwag nyo na kami bili ng bagong damit ngayong Pasko. Sa January na lang. Bakit nga ba December lang? Pwede naman ng mga nakalipas. Alam niyo po, nung dating nagtatrabaho pa lang ako, alam ko na naman kasi na magpapasko. Alam ko na yan eh. January pala, alam ko, December, magpapasko. So para hindi ma-stress, kasi nakaka-stress talaga yung ngayong December 1, tapos papalapit na ng papalapit, ang dami ng Christmas party, di ba? No? Yung iba nga sa inyo, natataranta na, di ba? No? Kung paano pa-practicein yung apiti. Apiti ba? Apati. Apati. Sabi, nung nagtatrabaho pa ako, no, bago pa ako pumasok sa seminaryo,
Para hindi ako ma-stress. Kasi ang hirap talaga yung gahul ka na yung isang linggo lang, tapos paubos na yung budget mo, di ba? No? January pa lang, nag-iipon na ako. Di pagdating ng December, wala na akong problema. Kasi nandoon na, nakasobre na. Yung para sa pamangking ko, para sa kapatid ko, para sa mama ko, para sa akin. Nakasobre na. Hindi yung kung kailan, inihintay nyo na sana ibigay na yung 13 month. Ngayon nga, ubos na yung 13 month. Inihintay nyo naman, sana malaki ang bonus. Kung kada sweldo ninyo nung January pa lang, naglalaan na kayo, 500, 200, ayahay ang buhay mo ngayon. Kaya nga lagi sinasabi, maging handa kayo. Dapat nung January pa naghanda ka na. Para ngayon, sitting pretty ka na lang. January pa lang, bumili ka na ng regalo. Hindi yung, kung kailan December, nagsisiksikan tayo ngayon sa Divisoria para makabili ng mura. Isang taon naman nandoon yung mga tindahan. Ba't di ka bumili nung February, nung March? Ang sarap nyo rin pektusan eh. Tapos magre-reklamo kayo, ang traffic, nagsabay-sabay kayo eh. Makakaraos po ang ating Noche Buena kahit walang spaghetti, walang lechon, makakaraos. Kaya wag mong problemahin. Kasi yung karanasan din natin, nakakalungkot na nangutang ka, iniisip mo ito, halos ma-high blood ka na sa kung anong ihahanda. Di ba pagdating naman ng December 24, nasa na mga kabataan? Ando na sa Star City. Wala namang kumain. Kaya kalmahan mo lang. No? Ito yung paalala sa atin ngayong unang linggong ito. Wag na wag mauubos o igugumo ng ating sarili sa mga material na bagay na nakakalimutan natin yung pinaka-essential, pinaka-importante na paghahanda, yung ating mga sarili, yung disposition natin. Hindi natin alam, baka ito na yung huling Pasko natin. Kaya po pwede rin ito ang una at huling Pasko na dapat maging disposition ng lahat para hindi ka nalulungkot. Para talagang excited ka na yes, sana, kaya nga yung mga awitin natin, no? Sana dumating ka na, Lord. Sana dumating ka na. Kasi pag dumating na siya, tapos na ang lahat ng ating pinoproblema, ng ating mga alalahanin. Last year, balikan mo lang, last year, paano ka naghanda? Napagod ka lang. Na-stress ka lang. Kaya nung pagdiriwang ng araw ng Pasko, ng Kapaskuhan, either tulog ka dahil sa pagod, o may hangover ka dahil sa paglalasing. Kaya isinilang si Kristo, wala ka. Kaya muli, no? Susubaybayan natin, sama-sama nating tatapusin ito, 4 na linggo, at sa 5 linggo, ang pagsilang o pagdating ng ating Panginoon. Amen?